Hello everyone, Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations, this is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Kumusta? Kumusta ang biyernes na mabagyo? Nabuti na lang talaga. Hindi natuloy ang bagyo ngayon dito sa Pilipinas. Lumihis siya ng landas. Landas? Lumihis siya ng daan. Hindi siya dumaan. Yun. Pero malamig. Masarap ang pakiramdam. Malamig. Ron, hello Ron. Kumusta? Ron, magpakita ka naman sa amin. Josh, kawawa po mga taga Mindoro. Oo, kasi sa kanila dumaan. Lumihis siya dito sa Calabarzon actually. Kasi yun nga daw, dumaan sa Mindoro. Pero hindi na ako nakapanood ng news kasi kanina. Ron, nasan ka ba? Nasa Dubai ka ba? Nasa Middle East ka ba? Anyways, ayun na nga pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Mr. International. Ang state ni Atisa, plus sa segue tayo sa... Saan pa tayo sa segue? Sa Miss Grand International. Kasi kanina nag-send off na si Emma na hindi ako nakarating dahil natakot ako dahil baka ma-stranded ako. Pero hindi naman pala umulan. Cutie ni Kirk. Kirk Bondat. Yes, Rasbert. Gwapo talaga si Kirk. Lalo na ito na yung sa Mr. International. Mas na-appreciate yung kagwapuhan niya. Aaron Isabella. Nandiyan ka na pala ulit sa inyo. Yes, pagbalik mo ng Manila. Dito panahon, nasa Laguna kasi ko. Dito sa bahay. Okay naman. Tapos, dapat pupunta ako sa send-off ni Emma sa Quezon City. Pero natakot ako kasi sabi ko nga, di ba mabilis na bumaha ngayon sa Quezon City. Kaya hindi na ako tumuloy. Tapos, tulog na lang ako. Tapos, hindi naman umulan. Malakas lang ang hangin. Kanina nag-brown out dito sa amin sa village, nag-brown out pero 1 oras lang. Kaya ito tayo ngayon, naka-live tayo. Nakapag-upload ako ng 2 contents about kay Kirk at kay Atisa. So check nyo na lang if you want. Pero yun nga, sa mga gusto magtanong, itanong nyo na dyan. Itanong nyo lang ng itanong habang tayo ay nandito pa. Makakasagot tayo. Hi Emma. Hindi po ako sa Emma. So, yun nga kanina, send off ni Emma sa Pandan Cafe sa Timog. Hindi. Saan ba yun? Tomas Morato. So, hindi nga ako nakapunta kasi nga natakot nga ako sa baha. Tapos, buti na lang talaga. Hindi naman nagbaha. Sayang. Tapos, dapat may Misters of Pilipinas paggabi, 6 p.m. 6 p.m. Misters of Pilipinas opening night. Pero na-cancelled siya. Gawa ng typhoon. And i-continue na lang siya sa October 1, Wednesday. Misters of Pilipinas. So, dapat 2 event yung maano natin kanina, mapupuntahan pero walang nangyari. Pero, yun nga. Asa na yung content ko about kay Nikki Buenafe? O nga, natabunan eh. Jewe. O nga, natabunan niya kasi ang dami nangyayari. Yung parang everyday, may mga updates. Tapos sabi ko, gagawa ko ng content. Pero wag na muna. Kasi unahin ko muna to, kunyari si Kirk Bondat, yung kay Ann Patricia Lorenzo, ganyan. Inuna ko muna sila kasi sila yung pinag-uusapan currently. Sila yung nakasalang. Alam mo yon, yung sila yung nandyan. Bida, kumbaga. Kaya sila na muna yung inuna ko. Siguro mangyayari na lang yung kay Nikki Buenafe pag sasalang na si Nikki Buenafe. O kaya pag natapos na tong lahat, kasi ito, katulad nito, si Jeter na yung susunod. Jeter, si Emma na, din sunod-sunod na yan. Si Anita pa pala, nakalimutan ko. Si Anita currently nasa Asia Pacific, ongoing siya. Kakatapos lang ng press ko nila kahapon. So, yun. Hello, John Lloyd. Yung kay Ann Patricia tapos na. Ayan, upload ko na. Okay. Nick, Mr. International Fish and Korea daw. Thoughts sa styling na Atisa. Sige, pag-usapan natin yan. Josh, actually na-upload ko na yung content ko
about dun sa thoughts ko, sa styling ni Atisa, sa looks niya, dun sa recently concluded Mr. International Philippines. But first, pag-usapan na muna natin si Kirk Bondat. Ayun nga, congratulations kay Kirk dahil nakuha niya ang pangalawang Mr. International Philippines, Mr. International title. Yun, siya na yung pangalawa after 11 years, 2014 yung last na nanalo yung Philippines doon, Neil Perez. Yung iba nalilito sila, sinasabi nila pangatlo na daw si Kirk na Pilipino na nanalo, pero hindi siya yung pangatlo dahil yung unang nanalong Pinoy, si Alex Aquino noong 2001, galing siya sa Mr. MR. Entirely different siya dun sa Mr. sa MISTER International na nag-establish noong 2006 kasi iba nalilito sila. Sabi nila pangatlo na si Kirk, hindi pangalawa. Pero pangalawa talaga si Kirk kasi nga iba naman yung kay Alex Aquino noong 2001. And ano daw lahi ni Kirk? Sabi ni Jewe, German. Yung tatay niya German, yung nanay niya Igorot. Maganda yung nanay niya. Kung nakikita niya, nagsusurface siya sa social media. Maganda yung nanay niya. Yung talagang native na Igorot na magaganda. So, may resemblance naman sa mukha ng nanay niya. May mga hinaing ang ilang mga hindi pageant fans na bakit daw hindi pure Pinoy. Nababasa ko sa mga comment section, bakit hindi pure Pinoy? Bakit hindi ganyan ang nilalaban? Mga ganon. Kasi nga po, si Kirk yung nakakuha ng representasyon sa nationals. Kaya siya yung isinalang, siya yung nilaban. Ayun yung hindi alam ng mga pageant, ayun yung hindi alam ng mga hindi pageant fans na bakit si Kirk yung nakala nila basta lang kinuha, pinili, inassign, gano'n. Pero hindi nila alam na galing si Kirk sa nationals at napanalunan niya yung pageant na yon, di ba? Yung mismong title na Mr. International, napanalunan niya yon. Hindi yun basta in-appoint or in-assign siya. And then, kung natatandaan nyo, di ba, nung nakuha ni Kirk yung title na yun, kung natatandaan nyo sa Mr. Pilipinas, di ba? Halos maraming mga nagreklamo, mga pageant fans, kasi umpisa pa lang, sinasabi natin na dapat sa Supra si Kirk. Kirk, mag-Supra ka, Kirk, ganun. Pero, nung sumali siya sa Mr. So Pilipinas, ini-aim ng lahat, Supra. Pero hindi Supra yung binigay sa kanya, di ba? Nakuha niya international. And yun nga, iba pala talaga yung nakaplano kay Kirk. Iba yung nilaan kay Kirk ng tadhana, ng universe. So yun, international. Nakuha niya yung international title. Kaya, si Kirk na yung may hawak ng pinakamataas na title ngayon in pageantry. Male pageantry this 2025. And sinasabi natin na dapat Supra ka, Kirk. Ganun, lalala nyo, nung last year, after na Mr. World niya, Kirk, mag-Supra ka naman, ganyan. Pero yun, hindi pala talaga siya pang Supra, kundi pang international pala talaga si Kirk, no? Kaya, yun. Yun nga. Redirection ulit. Another kwento ng rejection is not rejection, but a redirection, di ba? Kaya, masaya ang mga pangyayari kahapon. At actually, hindi lang si Kirk ang Pinoy Pride kahapon pala, ha? Sa gitna ng mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa gobyerno na hindi na nakaka-proud ang government, pero may mga nakaka-proud pa rin naman as a Filipino kagaya ng mga nangyari kahapon dahil yun nga, aside sa si Kirk ay nanalo isang Filipino, si Jessica Sanchez, though hindi niya nirepresent ang Philippines, nanalo naman siya sa America's Got Talent, no? Season 20 na yon, no? So another redirection din kay Jessica kasi subaybayan ko si Jessica Sanchez from American Idol, bet na bet ko na siya noon, 2012. Tapos ito nga, ngayon, ano na siya? AGT Season 20. At ito nga, may nag-comment, VJ Floresca, Project Runaway Season 26. No? Season 26 na rin siya, no? So, ang daming nangyayari, ang daming nakaka-proud kahit hindi tayo proud sa government natin. Pero nakaka-proud pa rin maging Pilipino kasi nangingibabaw pa rin tayo pagdating sa mga ganito patimbalak all over the world. Kaya masaya ang mga pangyayari kahapon. Nga, i-content ko nga yan. Sabi ko, i-content ko to. Yon. Tapos, sige lang, comment lang kayo dyan. Ano pa ba masaya nangyari? Bukod kay Kirk, kay Jessica Sanchez. Kay Jessica Sanchez, masaya din ako. Kasi nga, yun nga, sabi ko nga nasubaybayan ko si Jessica sa American Idol. Sabi ni Nick, MGI-NC 2025, Pinay siya. MGI New Zealand talaga ba? Si MGI Jamaica,
Si Matea Smith, half Pinay din. So, ang daming Pinay na lalaban sa global or sa international stage, mga galing MUPH. Speaking of mga half Pinay, may nag-comment na kanina dyan ng Mirna Esguera. Si Mirna Esguera, may 2 Pinay din siya na mga kalaban na galing din MUPH 2025. Si Miss Australia, tsaka si Miss Malaysia. Si Miss Australia, si Bella, mga kalaban niya yun. Tapos itong si Allison E. Siya yung Miss Malaysia. Mga kalaban din ni Mirna Esguera. So, ayan, sabi ni Joey, ang low-key daw ni Mirna. Ayan, speaking of Mirna, yan, kakabanggit lang natin ng mga Miss International. Yes, low-key kasi di mo maramdaman sa social media. Kaya, medyo low-key. Abangan natin pagdating ng, kailan ba fight nito? November? Abangan natin pag malapit na yung November. But yeah, sabi ni Bini Bembang, congrats Kirk. Kirk Pepiolek? Hindi si Kirk Pepiolek kasi yun. Ibang Kirk naman yan. Sabi naman ni Nick, Gazel Garcia, kachika ko kanina. Sino siya? Gazel Garcia? Sino siya? Ano naman daw masasabi natin sa Q&A ni Atisa? O sige, pag-usapan na natin si Atisa sa nangyaring stint niya kagabi. Tapos na tayo kay Kirk. So congrats again Kirk, Bondat. Masaya-masaya tayong lahat sa pagkapanalo ni Kirk. Especially ako, masaya ako sa pagkapanalo ni Kirk. Kasi nga po, ay si Kirk ay nakakausap natin personally. Since Mr. World stint niya last year, and napaka down to earth yan talaga. Mukha lang siyang intimidating tingnan. Kasi nga, syempre, yung personality niya talagang malakas yung presence niya, yung personality, mukhang intimidating, ganyan. Pero pag nakita niyo siya sa personal, first time niyo mag-meet, kunyari hindi kayo magkakilala, di ba? First time kayo mag-meet, pero parang mukha kayong close. Ganun siya, very approachable. Kaya masaya-masaya ako kasi genuine. Sobrang genuine. Kaya deserve niya talagang manalo. But yeah, Atisa na tayo. Sa nangyari naman kay Atisa kahapon sa hosting stint niya. May mga nagsasabi, may mga negative comments na naman, na boses witch si Atisa, boses witch daw. Tapos, yung iba nakikita ko, nababasa yung comment, mukha daw suman dun sa first gown. Mga suman. Hati-hati yung opinion ng mga tao kay Atisa, pero ako masaya ako kay Atisa kasi nung paglabas niya, 'di ba pinakilala siya na host, ganyan. Napaka-refreshing sa mata na makita si Atisa na host kasi hindi siya yung usual na host na lagi natin nakikita kasi parang every time nag-host si ganito, si ganyan, si ganon. Pero kagabi nakita natin si Atisa, so iba na naman sa mata natin. And sinabi rin naman ni Atisa yon kahapon, kagabi na nabanggit din niya na yun yung first time niya na mag-host. Kaya siguro kung yung boses ang sinasabi ng mga pageant fans na kailangan i-improve, may improve niya pa naman yun. Again, first time niya. So, kung magsa-second time siya, third time, fourth time, may improve naman lahat. Pero, as a first timer na host, magaling naman din, maganda naman na ipakita niya. At nakasabay naman siya dun sa mga co-host niya ng mga male, dun sa mga tile male co-host niya. So, magandang exposure kay Atisa yun actually. Kasi nga, di ba may laban siya sa Thailand. Tapos ito, magandang exposure sa kanya to. Yung nangyari kagabi. Kaya, sabi ko nga doon sa content, matakot na dapat matakot, masindak na dapat masindak. Kasi nga, magandang exposure talaga na ibigay ng international hosting niya kagabi. Tapos, nagpakilala pa siya as Miss Universe Philippines 2025. Akala ko nga sasabihin niya, Miss International First Runner-Up 2018. Pero yun yung sinabi niya. Kasi sabi ko, bakit nandiyan si Atisa? Ba't siya yung kinuwang host? Tapos sabi ko, kasi nga, siya yung Miss International. Siya yung Miss International First Runner-Up 2018. Pero hindi yun yung sinabi niya. Sinabi niya, Miss Universe Philippines 2025. Yun. Tapos parang, yung sinabi niya yun, parang, ang naisip ko parang uwian na gano'n. Nandito na yung Miss Universe Philippines 2025 na magiging Miss Universe. Parang ganyan yung naisip ko bigla. Kasi nga 'di ba, contestant pa lang siya ng Miss Universe pero may hosting stint na siya. Kaya ang saya lang. Tapos yung mga outfits niya refreshing, yung color pink, yung color white, pero mas gusto ko yung color white. Tapos
Kung mas gusto ko yung color white, parang na-imagine ko na nga na ayun yung suot niya sa finals ng Miss Universe. And it's either yung pink or yung white. Pwede siya makoronahan sa dalawang gown na yun, kung ano man doon. Ganun kabongga, no? Yung ano niya. Tapos, Filipino din ata. Kung hindi ako nagkakamali, Filipino yung nag-makeup sa kanya. Kaya naman pala. Even yung gown niya ata na puti, Filipino designer din. So, lahat ata Filipino. Pero i-recheck ko siya mamaya. But ayun, sagot naman tayo ng mga tanong. Q&A nilinaw ni Atisa lahat. Correct. Ito, Queen Eye Edit. Ito, may nagtanong din ito kanina. Daw masasay natin sa Q&A. Yung una, akala ko, sabi ko, siguro sinasummarize agad to. Di ba nasagot yung mga boys? Sabi ko, siguro sinasummarize agad to. Tapos ibibigay kay Atisa. Tapos babasahin. Nilalagay niya sa teleprompter, gano'n. Pero sabi ko, ba't napakabilis naman kung gano'n? Pero yun nga, no, siguro, ano talaga yun ni Atisa? Pinapakinggan niya talaga ng maigi yung sagot ng mga boys. Tapos, yun, summarize niya after. So, parang sariling sagot niya talaga yun. So, kung sariling sagot niya talaga yun, napakagaling, no? Na-absorb niya agad. Siguro, tinitreat niya na din as training ground yung nangyari kagabi na habang nagtatanong dun sa mga boys, sinasagot na rin niya sa sarili niya. Alam niyo yun? Tatanungin yung mga lalaki, kasasagutin niya lang din sa isip niya. Training na din sa sarili niya, ganyan. Siguro baka ganyan yung nangyari. Kaya after nun, binuboses na lang din ni Atisa yung mga nasa isip niya. But ang galing po. Although, magaling naman talaga si Atisa. Hindi ko rin magets kung sino yung sasabing hindi siya magaling. Kasi nakakasagot naman si Atisa pagdating sa mga Q&A. Siguro hindi lang yung malalalim, hindi lang yung mga katriyo na nasagutan, pero nakakasagot naman siya. Pero yun nga, mas lalo siya nag-improve kagabi. Kahit ako nagulat din eh. Parang ano? Ano yun? Nakakatuwa. So yeah. RJ Buro, ang hirap intindihan ng ibang judges kagabi. Bakit naman mahirap intindihin? Noah Jonas, why palaging same gowns lang creation ni Val? Ang pinagkaiba lang is design and colors. Hindi ko po alam sa trip ni Sir Val, pero usually nangyayari talaga yun sa mga designers na iisa yung inspirations. Binibembang. Binibembang ginagamit Binibembang ginagamit bang money laundering ang pageants sa Pilipinas? Your thoughts po? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero sa mga nangyayari ngayon, naniniwala na akong oo. Kasi karamihan ng mga franchise itong malalaking pageants, diba? Ang may-ari ng franchise ng mga politiko. Syempre, wala namang aamin, wala namang umaming magnanakaw. Mukhang oo. Pero, ibang usapan na yan. Huwag na natin pag-usapan dito, pero yeah. JN Crisel, anong sa inyo sa ano ni Nawat? Totoo ba yun? JN Crisel, anong sa inyo sa ano ni Nawat? Anong ano ni Nawat? Huwag na kayo magbasa ng comment, okay? What if sinadya nila para makita nilang tunay na comm skills ni Atisa? Tanya Hernandez, what if daw sinadya nila para makita talaga ang comm skills ni Atisa? Kasi pag nakita nila yung comm skills ni Atisa, mapapaghandaan nila. Ang isa pa nakakatakot dyan, baka since ito nga nakita, ay baka hindi napahawakin ng mic. Baka ilaglag agad sa top 5, ganan. Kasi ayan. Ewan ko, tingnan natin. Kasi minsan naniniwala naman talaga akong hindi cooking show pagdating sa Miss Universe. Pero minsan nangyayari rin talaga na inilalaglag talaga nila yung mga kandidatang feeling nila kakain ng mic pagdating sa mga Q&A. Kasi napatunayan na natin yan eh. USA, South Africa, mga yan. Di ba nilalaglag? Hindi na pinapasok. And ewan, tingnan natin. Pero si Atisa, hindi yan ma-unplace. Never ma-unplace yan kasi nga, Philippine Sash, malaki ang clout, tsaka Atisa manalo siya. Yung pangalan pa lang, ipapasok ko yan. Imposibleng ma-unplace yan. Anong sinyo sa nanirawa? Totoo ba yun? Anong nga? Eto, Jada, wish ma back-to-back ni Jeter. Yes, si Jeter na po ang susunod ongoing na yung pageant niya. Nag-start na siya actually. Magko-conclude siya October 5. That's Saturday, October 5. Or Sunday, next Sunday. Sunday ngayon, 28. Next Sunday na agad. Global naman ang susundan natin.
ang susundin natin. Ang susubaybayan natin. Ito, sabi ulit ni Bini Bembang. May Pinoys ba sa MI org, Thai base, kaya kinuha si Atisa? Yes, meron. Si Oxin, yung CEO, founder, president ng Oxin Films. Alam ko, related siya sa MI org, Thai base. Si Missology, si Pawi, related din siya sa MI org, Thai base kasi siya yung CEO ng media. Ganyan. Meron din, may ilan. Tsaka may KD naman kasi si Atisa nakunan kasi nga, siya yung Miss International. Kumbaga, sasabihin, anong connect, ganyan. Siya yung Miss International. Rod, hello! Pa-content din po muna sa Project Runaway. Actually, hindi ako nakakapanood ng Project Runaway ngayon. Pero nung college ako, mga 2007-2008, sinusubaybayan ko siya eh. Subaybay ko yan kasi wala naman akong ginagawa. Nonood lang naman ako ng TV. Pero dito na, malaki na tayo. Hindi ko na siya nasusubaybayan. Nalaman ko na lang, ay, nanalo si VJ Floresca. Ganyan. Ba't ang bilis i-announce ng host country ng MU? Ito. Ba't daw ang bilis i-announce ng host country ng MU? Ang host country ng MU next year, Puerto Rico. Ngayon, ito kasing mga ganito, ba't daw ang bilis ilabas? Siguro, baka ngayon lang to. Kasi hindi ba nagkaroon ng mga pagbabago sa management ng Miss Universe, especially nandiyan na nga si Nawat, baka madaling naayos tong mga ganitong discussion. Kung sino yung magbibid, ganyan, madali nilang naayos. May nagbid agad, ganyan, tapos umubra naman sa mga terms and conditions whatsoever. Kaya mabilis na pili ng Puerto Rico. Pero itong mga ganito, subject to change din naman yan eh. Tingnan nyo, hindi nyo malayan, baka next year may magbabago ulit yan, baka balik Thailand ulit yan, o kaya US, parang ganyan. Pero maganda sa ganito, sa mga gantong alam na natin yung mga host country, napapaghandaan. Ito yung maganda eh, yung alam na agad yung host country, mapapagdaan ng mga national pageants kung sino ipapadala. Pero din yung sa host country na yun. Dati, yun nga, ng mga early 2000, yung mga unang panahon, alam na agad eh, yung mga host country, ina-announce na agad yun eh, Binibining Pilipinas pa lang, ina-announce na agad yun ng host, na ang mananalo ay ipapadala sa gantong bansa. Alam agad. Nangyayari naman talaga siya dati, so baka ngayon, ibinabalik lang nila. Ibinabalik lang na mismong organization. Kaya, ngayon, mabilis na i-announce. Sabi ni John Crisel, ramdam ko yun sa Atisa, papasok talaga siya sa top 5. Yes. May laban talaga si Atisa. Actually, may laban siya. Yung parang, hindi naman tayo nag-expect. Minamanage naman natin expectations natin. Pero mukhang may laban siya eh. Mukhang nandun talaga siya. Parang itong si Kirk. Di ba si Kirk, hindi na rin naman natin to in-expect eh. Kasi nandiyan si Korea, Lebanon, yan. Even Mexico. Pero may laban siya si Kirk. Kasi nga, ang lakas talaga ng winning glow niya. Gwapo, tangkad, ganyan. Talagang pang beauty queen, beauty kings talaga si Kirk. Ganun din si Atisa, talagang hindi mo madede yung yung hulma, lahat overall. May laban talaga kaya kahit sabihin ng ibang parang wala na kasi malakas daw si ganun. Pero pagdating ng mismong finals, may laban talaga siya eh. Kaya abangan na lang natin. Tsaka syempre nga kasi Atisa manalo siya, yung naka sa pangalan niya. Parang si Kirk din, ganyan. Yung mga na-redirect, yung mga na-reject tas na-redirect. Ganun yung mga kwento ng buhay nila eh. Kaya parang nakakabit na talaga sa kanila yan eh. Next, US primetime pa rin bang susundin ng MU? Morning sa Thailand. Yes po, US primetime. Kung naalala mo, Bini Bembang, nung ginanap yan dito sa Manila, naalala mo? Diba alas 8, alas 3 pa lang na madaling araw, yung mga beauty queen nagme-makeup na. Kasi alas 8 ng umaga siya ginanap sa MOA Arena. Live sa MOA Arena, alas 8. So yun, US prime time, para gabi sa US. Pero hindi ko alam o nga pala, nakalimutan ko, may-ari nga pala ngayon ng MU. Sina Nawat, sina JKN, ng mga Thai. So dapat Thai-based ng MU, hindi na US-based. Baka magbago nga, no? Tingnan natin, baka magbago. So, kung ganyan, gabi yan sa atin. Gabi. Ewan ko, hindi ko alam pero
Tingnan natin. Payat ni Atisa parang humuhulma na daw ang abs, sabi ni Euro. Payat si Atisa sa personal eh. Minsan may time lang talaga sa mga judging stint niya. Hosting stint. Nagmumukha siyang malaman. Pero pag nakita niyo siya sa personal, payat siya eh. Sino bet mo ngayon sa MU candidate? Siyempre, Philippines. Pero looking forward tayo sa iba pa mga kandidata. Especially itong mga bansa na bigla-bigla na nagsusulputan. Ito yung mga Palestine, Cote d'Ivoire. Yan yung mga mukha nating abangan. Anita. Ano nangyari kay Anita? Si Anita, ang huling balita ako, Hakot Award siya sa press presentation kahapon. Hindi ko alam ang next activity ng Asia Pacific. Pero sa Cebu siya gaganapin ng finals. Pero Hakot Award siya. Siya yung Hakot Award sa press presentation. For you, malakas ba ang laban ni Emma Tiglao? Sino nagsabi? Joey, hello. For you, malakas ba laban ni Emma Tiglao since malakas ang Ecuador this year? Hindi pa natin masabi na malakas ang laban ni Emma Tiglao kasi hindi pa naman nag-umpisa yung competition. Pero once na lumapag na tong mga candidates na to sa Thailand, then check natin kung kaya. Pero mukhang kaya naman ni Emma. Pero magpe-place yan, di yan ma-unplace. Para rin yun si Atisa kasi Emma Tiglao siya. Hindi yan ma-unplace. By the way, kanina ang send-off ni Emma, kahit bumabagyo, tuloy na tuloy ang send-off ni Emma kasi aalis na rin to eh. Kaya pinush na talaga yung send-off. Sabi ulit ni Bini Bembang, Joy Barcoma ang new favorite queen ko. Kasi, bakit? Bini Bembang, sagutin mo yan. Same mo sa comment ni naman sa hosting ni Atisa at pagtawa ni Vina. Hindi ko po nakita yun, yung reaction na yun, Neil. Kung ano man yan, saan ba nila sinabi yan? Or ano ba, baka mga tinagpitagpi or tinabas-tabas na video lang na pinagdikit-dikit yan. Pero hindi ko alam. Tsaka ba't naman gagawin nila yun? Diba? Queen sister sila. Bini Bembang dahil lumalaban. Feeling sleepy. Sinabi talaga, Neil. As in, bukang bibig. Luis, totoo. Paano sinabi? Hanapin ko mamaya. Sige. Feeling sleepy. Sinawat po nagsabi na tawa si Lavina. Saan ba sinabi? Live. TikTok live, ganyan. Hanapin ko mamaya. Ngayon na? TikTok live. Okay. Joey, in a pageant competition, you also have to treat your co-candidate well, right? Yes po, though hindi naman siya mandated, pero syempre, kailangan talaga. Translate in English, tas tumawa yung dalawa. Baka nagkakatuwaan lang. Baka naman nagkakaharutan lang din naman. Parang tayo, dito pa nagkaharutan tayo. Di naman lahat ng magaganda masasabi natin. Guess nyo, magkaharutan tayo. Kunyari, ay, sa Atisa mo konsuman yung gown. Tapos magtatawanan tayo dito. Ganyan. Baka ganun lang. Simpleng harutan lang, ganyan. Pero ayan, sabi ni Neil, baka daw threatened sila kay Atisa. Hindi naman may iwasan yun sa competition na may matathreatened or matatakot ka talaga dun sa kapwa mo kalaban. Pero yun, tingnan na lang natin siya in a positive way. Saan ba bumisita si Atisa, sa MGI office or JKN? JKN ata. Tsaka anong gagawin niya sa MGI? Wala naman siya gagawin sa MGI. Yung naka-yellow gown siya. So, JKN malamang. Kailan po yung Miss Grand International? October 25 ang finals. Pero ito, next week, maglalapagan ng mga girls kasi October na next week, di ba? Maglalapagan na sila. So, umpisa na rin ang laban actually. Abangan kasi natin din simula day 1 ang Grand International eh. Parang yung ginawa natin dati, yung kay CJ, na halos everyday pag may mga ganap, abang na abang tayo eh. 18 ba, Neil? Hindi ba 25? Ano ba sinasabi ko? 25. Okay. 18 nga daw, 18. 18 daw. 18. So, malapit na talaga. Ito, Cyril, yung Miss International, hindi ko po alam kung kailan. Parang wala pa tong perfect or actual date.
Ito sabi ni Joey, wag niyong bigyan ng issue si Vina about Atisa kasi when it comes to pageant, nagiging BFF sila. Yes! So, yeah. Ano pa bang abangan natin kay Atisa? Malapit na rin siya mag-send off actually. Siguro makakatapusan ng October, magsa-send off na yan. Limon, Joy Bercoma. Very vocal sa current issue na nararanasan ng ating bayan. Hindi playing safe. Grabe naman siya. Miss Earth, please. Sabi ni Cyril. Miss Earth. Miss Earth. Kailan nga Miss Earth? December. December. Ano ba Miss Earth? November? November, December. Pero sa ano rin siya? Okada. Hala, tumutulo na yung isipon ko. Anyways, anong comment mo sa sinabi ni Nawat? Ito, kakaano lang namin kanina. Pinag-usapan na namin kanina. Pinag-usapan na namin kanina kasi hindi ko pa siya nakikita. Pero papanoorin ko kanina. Sabi ko nga kanina, wag na natin lagyan ng mali siya. Kasi tayo mga fans lang naman na naglalagay ng mali siya eh. JP, hello! Tayo mga fans lang naman naglalagay ng mali siya, di ba? Ito, sinasabi, ano daw yung issue ni Nawat tsaka ni Vina na tumawa kay gano'n. Yun, nilalagay lang natin ng mali siya. Sabi ko nga kanina, baka nagkaharutan lang, tapos tumawa, ganyan. Hindi naman sila magkalaban. JP, yes, ready na po ako sa send-off. Ayan, shoutout tayo kay JP, laga ng PR ng Miss Universe Philippines. See you, JP, sa send-off. Pero ayun nga, congratulations pala kay Kirk. Pageant season na talaga, sabi ni Bini Bembang. Hanggang end of the year na tayo, busy weekly na ang pageants. Correct. Ito nga, di ba sabi ko nga kanina, October 5, next Sunday, global na yung kay Jeter. Ayun, ganun tayo ka-busy. Tapos, Grand International na. Cosmo, December ata ito. Cyril. Ano say mo, nasa na ako? Ano say mo sa kay Atisa kagaya nung suot niya na pinag-improve? Meron say mo kay Atisa kahapon kagaya nung suot niya at yung pag-improve ng Q&A niya. Nasagot ko na kanina, Nathan, na late kang haba ng sinabi ko dyan. Pero yun nga, yung sa pag-improve niya ng Q&A, naging training ground talaga ni Atisa yung kagabi, no? Halos para siya nagtitraining kasi parang sinasagot na nga niya yung mga tanong. Habang tinatanong yung mga male contestants, sinasagot din niya sa isip niya. Sa outfits, wala tayong masabi kasi halos lahat naman tayo nag-agree na gustong-gusto natin yung mga outfits niya. Tsaka yung mga yung makeup niya, actually. Lahat tayo, di ba wala naman nagsabing ang tsaka? Kasi lahat tayo nagustuhan natin. At kung nagandahan na tayo sa pinakita niya kagabi, so imagine niyo na lang kung ano pa yung makikita niyo sa November, no? Kuya Carl, sino sa tingin mo yung dapat ipadala next year sa Puerto Rico? Etong malaking tanong ngayon, no? Kasi nalaman nga na Puerto Rico yung host country. So, hati-hati na yung opinion ng mga tao, ng mga pageant fans, kung sino daw yung ipadadala sa Puerto Rico next year. Tapos, iba-iba yung mga pangalan na lumalabas. Gusto nila matangkad, morena. Ayan, paulit-ulit, matangkad, morena. So, sa tingin nyo, sino ba dapat ang karapat-dapat? Pero mukhang morena na ulit ang susunod. Kasi galing tayo ngayon sa maputi. Di ba si Atisa, maputi, Tisay, porcelana, ganyan. Baka morena na ang susunod dyan. Kung sino man siya, good luck. Sino na po may own ng MU? Sabi ni Allen. Si JKN pa din po. Kasi ang balita naman ngayon, siya, tama ba? Si JKN pa rin, hindi na si JKN. Si Raul na may pinakamalaking shares ata. Mas konti na lang yung kay JKN. Pero sila pa din. O baka sinawat na. Ganyan. Bet ko si Eloisa Howard, sabi ni Kevin. Bakit mo bet si Eloisa? McGarry naman daw si Bini Bembang. Bakit mo bet si McGarry for 2026?
Yung Asia Pacific International, yes po, kakatapos lang ng kanilang press con. Hindi ko lang sure kung ano yung next activities nila or activity. Pero, as usual, standout si Anita. Kaya, wala naman tayong i-worry. Pagdating sa Hadida sila. Yung Simon ko. Send off na po ni Emma. Opo, kanina. Send off ni Emma kanina na hindi nga ako nakapunta. Kasi nga po, babagyo daw. So, natakot akong bumiyahe. Final kailan? Finals ng Asia Pacific. Hindi ko po alam. Pero, parang sandali lang tong pageant duration nila. Baka 2 weeks lang to. Tingnan ko ulit mamaya. Check ko ulit mamaya. Charlie Kathleen daw. For MU. Kathleen Payton yan, no? Kathleen Payton. Tingnan natin. Pero sabi ko nga kanina, kahit ako, gusto ko naman ng Morena for 2026. Kasi galing na tayo sa maputi eh. Diba, si Atisa. Tsaka si Caitlyn Payton, tsaka si Atisa, magka-prototype sila eh. Diba, magka-prototype sila. So, parang parehas lang. Sayang hindi masyado na-expose more yung baging crown ng MGIPH. Bagong crown. Bagong crown. Wait lang. Bagong crown ng MGIPH. Hindi na-expose. Paano hindi na-expose? Kasi ano na, tapos na yung mag-international na. Gerald, hello. What's up? Although natkos ni Emma, sabi ni MDD. Sabi niya, is related sa Pampanga, baka parol. Baka parol, ang walang kamatayang parol. Pag tiga Pampanga, laging parolan natkos. Tingnan natin. I think hot air balloon daw, sabi ni Pansit Katon. Maganda yun na yung hot air balloon. Nakakita na ako ng natkos dun sa lalaki eh. Kanina to kay Austin. Austin Kabatana, Mr. International, Philippine Base. Hot air balloon yung natkos niya. Tapos ang gumawa lang si Patrick Isorena ata. Ganda. Magandang concept yun. What are your thoughts kay Atisa? Paulit-ulit na natin sinabi yan kanina. Yung thoughts natin kay Atisa, yun yung unang topic natin. Ulitin ko lang ulit yung sinabi ko. Famous na daw si Atisa sa Latin. Parang natatakot yung mga Latino. OMG! Go Atisa, sabi ni Jenny. Natatakot daw ang mga Latino. Wala eh. Ganun talaga eh. Tapos ito nga, nag-Mr. International hosting pa siya, no? Kaya, matatakot talaga ang mga matatakot. No? Kaya nga sabi ko sa content, matatakot talaga ang mga dapat matakot kasi laking exposure talaga yung naibigay sa kanya kahapon sa hosting stint niya. Tapos sabi natin, dapat low-key lang, di ba? Low-key, dapat hindi ka nakikita. Dapat nagtatago, ganun. Nakita. Nakita kagabi, ganun. Ay, ang ganda pala niya. Ang ganda pala ni Miss Universe Philippines. Diyosa pala. Nakita ng buong mundo. Yun. Since hindi kasi umabot sa coronation night yung bagong crown. Okay. Hindi ko alam yan, Elijah, na may bagong crown tapos hindi umabot sa coronation night. Kuya, nakita mo ba yung side comment ni Uncle? May nagsabi lang sa akin dito, kakasabi lang kanina, hindi ko ba siya nakikita. Pero sabi ko nga, tayo lang siguro, yung mga pageant fans lang ang nagbibigay ng meaning. Mananalo yan sa Atisa, sabi ni Kurt. YB, kuya, nakita mo ba? O nga, yun nga. Ato, Jenny, mas lalong nakikilala si Atisa dahil pag-hosting sa Thailand. Yep. Baka kakain ng sisig si Emma sa stage ng MGI. Sisig ang costume, tapos kakain siya ng sisig sa stage. Ardu, nag-resign na ba si Kunan? Kasi nakita ko sa press conference ni Vina. Hindi ko alam kung nag-resign pa kasi wala namang announcement. Baka hindi naman. O kung meron man changes sa leadership, baka i-announce din naman yun pag malapit na yung pageant.
Cyril, ano yun? Alexi babalik sa Miss Universe Philippines 2026. Ako parang okay na ako sa Eco International. Okay na ako na Eco International siya. Nakita niyo po ba yung nagsabi ni Papa Nawat? Yes, MDD. Ayun ba yung napag-usapan natin kanina? Huwag niyo na siya bigyan ng mali siya. Baka mga pageant fans lang ang nagbibigay ng mali siya. Sabi ko nga kanina, naghaharutan lang yun. Nagbibiruan, ganyan. Irarampa naman sa Thailand new crown ng MGI. PH, dadalhin ni Emma yon. Ang MGI PH, dadalhin ni Emma. Ayun pala eh. Pagdating doon, nakakorona naman pala. Yung mga pageant posts about MU, lagi kong kino-comment yung photo. Yes, nakakatulong siya. Engagement din yon. Jenny, ito sabi ni Jenny. Yung mga posts daw about MU, lagi kong kino-comment yung photo ni Atisa. Puro likes yung photo. Actually, hindi lang photo ni Atisa, lahat ng mga lumalaban. Kunyari, sino bang mga lalaban? Chelsea, ganyan. Mirna Esguera. Pag nakita nyo yung mga picture nila, Emma Tiglao, ilalike syempre, ilalike. Pag sinabing heart, i-heart nyo. Tapos mag-leave na rin kayo ng comment kasi pampadami din yun ng engagement. Tsaka syempre, pag mas maraming comment, mas umaakyat yung picture sa feed, mas lumilitaw lalo. Ayun. Kahit mga heart lang, Philippine flag. Nagko-comment nga ako mga Philippine flag, heart, pampadami din. Ganyan. It's like, hindi pa ako taga-Cavite, Erk. Tos kay Cyril Payumo na wala pa ring laban. Wala eh. Wala naman tayong magagawa. Eh kung wala talaga, mag-aantay talaga si Cyril. Pero ako naman, kung ako sa Cyril, mag-antay na lang ako. Antayin ko na lang kasi nandiyan na ako. Unless may gusto akong laban na pageant, magre-resign talaga ako. Pero kung wala naman, mag-aantay talaga ako. At habang nag-aantay, magpe-prepare ako, ganyan. O, mas marami kong time mag-prepare, diba? Kaya, masaya siya. Bagay kaya si Eliana sa Miss World, sabi ni Aaron Liu. Parang hindi Miss Universe na lang. Nandun eh. Nag-shoot na ba ng ABS-CBN teaser si Atisa? Hindi ko alam. Ayun ang hindi ko alam. Ayun ang hindi ko alam, be. Yung teaser, tapos interview with Tito Boy. Baka, meron. Kasi ano na yan eh. Anong tawag doon? Ritual. Na laging nag-interview, ganyan. Tsaka yung iconic na teaser. Kaya baka meron. Tos kay Mira, wala pa akong masabi. Tsaka kung ano may sasabihin ko ngayon, yun din yung mga sinabi ko na nakaraan. Paulit-ulit lang. Kaloka sa Cyril, magmamala Gwendolyn Fernal na mag-aantay ng 2 years. Okay, si Gwendolyn bago nakapag-Miss World, no? Katakot-takot din ang araw na inantay. Eric, tagasan ako. Secret. Secret, Eric. But yeah, guys, yun, naka-isang oras na ako. Maraming salamat ulit sa pag-abang. Ano bang gagawin ko? Magko-content pa ata ako ng isa. Tapos, manonood na ako ng Alice in Borderland. Sabi ko manonood ako ng Alice in Borderland ngayon eh. Diamante sa Your Face. Ano yun? Kailan finals na Miss Globe? Yung kay Annabelle, oo nga, no? Kailan to? November din ata to. Yon. So yeah, maraming salamat ulit. Bukas babalik ulit tayo sa another live. Magandang gabi and happy Friday night. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.